Biglang dumating yung chinggo, yung friend ng asawa ko. Wala pa naman yung asawa ko dito, kaya naghijab ako. Ang init pa naman. Pagkatapos kong nagdamo doon, dahil sobrang init ang pula ng mukha ko, natakot ako. Pagdating ko dito, hello guys, alis na naman tayo. Hello, ang init na. Ayan, nilagyan nila ng shade. Ang ganda, no? Habang naghihintay, kasi hindi pa siya go, red pa, red signal pa tayo. So meron tayong shade dito, malaking umbrella. Meron akong kamaypay. Parang ako'y naglalakad nila. Summer na ngayon, it's 26 degrees. Hello mga kamers! We are here again sa aking daanan. So it's 11:40. So late na tayo. Di talaga kaya pag ano eh. Yung talagang maaga. Pasok kaya ako dito. Baka pagalitan ako. Pasok ako dito kasi ano, dito tayo sa loob-looban ng maiba naman. Pero ganun pa din ang ano nito, ang labas. Ay, ang daming gawaing bahay talaga araw-araw. Pabalik-balik ang mga gawaing bahay. Shout out mga nanay sa buong mundo. Kaya nga yung ano, yung tinatawag na Mother's Day, araw-araw yan. Dahil araw-araw yung gawaing bahay, walang katapusan. Gusto ko kasing maglinis muna. Gawin muna yung gawaing bahay bago umalis. Kasi pagbalik ko, pagod na pagod, wala nang lakas, kaya ayaw ko nang gumawa ng ano. Magluto na lang ng ulam pagbalik. Pero sige lang, tayo yung magbungkal ngayon dahil ano, para matapos na din ako. Ano ba yan? Dinidelay ko kasi yung ano eh, pagbubungkal yung ano, pag lilinis sa labas. Kasi pagtingin ko, ay ang init, bukas na lang. Tapos kinabukasan, ganun pa din, bukas uli. Ayan, walang katapusan. Ayan, nagbasketball si ano, si Manong. So, ganito talaga ang routine ng aking life everyday. Si Daddy Abdullah, nandun pa sa bahay. Mamaya pa yun. Sabi ko, alas 5 ka na ano, dumaan dito kasi. Pag napadaan yun, ako. Sabihin na naman, let's go. Lalo tayong hindi matatapos sa ginagawa natin. Yan. Pag sobrang mainit sa bahay, para makatipid ng aircon, punta na lang sa ilalim ng mga kahoy.
Pero ngayon wala pang nagpicnic. Doon siguro sa bandang loob may nagpicnic na doon. Ito dahil dadaan. Bakit naka-parking? Dito pala yung parking ng bus. So dito dahil dadaan. Pasok tayo sa kagubatan. Kagubatan ng Korea. Yan. Doon ako dumadaan doon sa bandang doon. Ngayon pumasok tayo dito kasi para maiba naman yung view natin, ano. Actually, pwede akong try ko nga ang baba dito. Kasi may hagdanan naman papunta doon eh. Si Manong nakatingin sa akin. Ay, wala. Walang pwedeng matawiran. Balik tayo. Doon may hagdanan. Saan may hagdanan? Yan, may hagdanan. Papunta na sa amin yan. Pero, dito naman, hindi ako makatawid. Kaya, dito na lang tayo. May pantanggal pala ng ano dito sa Junggo. Pantanggal ng mga tawag nito, mga sand. Pag gusto kong mag-exercise, bababa ako dito, ganyan. Yan, ang haba ng daan na yan, doon, papunta yan doon. Ayan, meron palang mga exercise equipment doon, no? Ayan, no? Hindi na masyadong kita. Ayan din. Nasira tuloy. Sarap ng hangin. Ang sarap ng hangin. Kasi eto, back to normal na ako sa aking daan. Dito ako dumadaan talaga eh. Pero pag nag-double ride ako, di ako makadaan dito. Ibang daan ko doon naman. Paikot yung bus. Ayan na. Yan. Uy, Diyos ko, ang init. Sana hindi hindi titigil yung hangin. Mataas din kasi yung humidity dito sa Korea. Ako pag nabagsak tong cellphone ko, naku, impas yun. Impas yun ay. Green din naman ngayon dahil summer. Hintay na sila sa akin. Ay. Hinugasan ko na lang ng tubig kasi mapanghi. Diyos ko. Pinunasan ko na to 3 times. Naku, hindi pa rin naalis kaya
ito ang tunay na solusyon. Umakyat kasi mga alaga ko dito. Kasi sayang naman kung itapon siya, gagamitin pa namin sa sa loob. Huwag na tayong tapon ng gamit. Nababad ko na siya sa sabon. Grabe ang tapang ng amoy ng ihi ng mga alaga ko. Kaya hindi pwedeng pinunasan ko na ito 3 beses eh. Ang pabango. Lugar, parang wala yung wala pa talaga kaya. Sayang kasi yung itapong gamitin nila.
hello guys, dumating na pala tayo. Ay, salamat naman at ano. Kanina pagkatapos kong nagdamo doon, dahil sobrang init ang pula ng mukha ko, natakot ako. Pagdating ko dito sa bahay, nagpipit check ako kaagad-agad. Buti naman normal yung ano ko. Normal naman yung BP ko, nasa 115 over 90 siya. Pero yung dito ko, sobrang katin niya. Ano kaya nangyari dito? Parang 3 days ko na itong na ano eh. Pag hanggang bukas hindi pa to, ano, nakupunta na naman tayo sa derma. Kasi makati siya. Sa init kaya to, ano kayang nangyari dito? So, ayan na nga guys, nandito na tayo sa bahay. Kailang di ako makapagsalita doon, dito ako nagtago. Dito ako nagtago sa ano. Ako nagsampay, hindi ako nagamit ng dryer kasi mga manipis yan, masisira. At saka ang dami ko pang planchahin, ayan. Sa kabila naman, tutupiin. Oh my God. Walang katapusang trabaho talaga. So dito ako nagtago kasi ingay-ingay Daddy Abdullah doon sa ano, nandoon siya sa ano sa living room. Kausap niya yung family niya, mga pinsan, mga auntie. Ewan ko bakit anong meron sa kanila. Tapos pinapa-greet niya ako. Hindi ako handa, hindi ako nakapag kasi nga 'di ba galing tayo nagbungkal-bungkalan. Hindi ako nakapaghanda, dapat naka-lipstick ganun. Bahala sila. Okay na yung natural. Kunti lang naman yung nasasabi ko kasi di naman ako marunong sa salita din nila eh. Makati talaga yung ano ko, Makati. Yung dito. Ayan, ano siya yung Makati, sarap niyang kamutin talaga. Ano yung nangyari dyan? Buti na lang okay siya. Hindi na, kanina pulang-pula yan, hanggang dito pula yung mukha ko dito, hanggang dito. Hindi ko alam kung sa init ba yun o ano, pero hindi naman ako nahihilo, pero okay naman din yung ano ko, yung BP ko. So yun nga, yung kanina, ang dami kong ginawa kanina. So natapos na yung pagdadamo ko sa wakas. Alhamdulillah. So bukas kasi pupunta pala ako ng clinic kasi mag-ano doon, may bukas yung schedule ko sa ano, yung ang mga babae kasi dito sa Korea pag patong ng ano, pag nasa 50 na, nasa 50s. So, sini-check na nila yung ano, yung colon mo ba? Kasi tinitignan nila kung meron bang mga symptoms for colon cancer, mga ganun. So, once a year yun. Nakapacheck na ako niyan last year kasi 51 na kasi ako ng May. So, kaya pinadala na naman ako ng Department of Health na mag-check na naman. So, libre po yun. Kaso lang libre, ito palang mga libre-libre minsan. Nakakapagod din pag pumunta ng ano, yung parang tinatamad ka. Pero, siyempre kailangan para naman sa ano yan, para naman sa atin din yan. Sa health natin, kaya pupuntahan natin. So, bukas di ako mag tatrabaho muna siguro kasi busy ako bukas sa ano. So, health na naman ang asikasuhin natin bukas. So, tomorrow is Friday at saka Juma pala. Si Daddy Abdullah rin, hindi rin hindi magtatrabaho pag Friday kasi yung Friday kasi sa Islam, yun ang, kumbaga yun ang simba namin. Hindi siya Sunday. Ang pahinga namin dapat ay Friday at Saturday. At saka balik ng work Sunday. But dito kami kasi sa South Korea, so ano siya, ang pahinga Sunday, Saturday at Sunday. Pero kami, since wala naman kaming mga amo, so pwede namin gawing Friday at ano. Minsan nga Friday lang kami nagpapahinga, Saturday, Sunday pumapasok din ako, depende kung may gagawin o wala. Basta yun. At saka maraming salamat, yun lang muna ang chika ko. Tapos pagkatapos nito magluto ako ng adobo siguro. Wala akong ulam. Tapos si MJ naman, fried chicken, wala na. Lilipad na talaga kami. Nasa mataas pa naman kami, 27th floor. Lilipad na tayo ng chicken ito. Lagyan ng pakpak. Ay, nako. Ay, adobo or, hindi pa, nag-iisip pa ako, ano na lang kaya? Meron akong kalabasa, talong. Tingnan ko kung may ukra pa ba kaya. Ay, nako, ang hirap mag-isip ng ulam eh. Pagod pa ako, gusto ko munang matulog. Anong oras na ba? Mag-alas 5 na. Iba pa naman ngayon kasi kahit alas 8 ng gabi, maliwanag pa. Pero normal naman yan pag summer. Kasi pag winter, ang 4 o'clock pag winter, wala na. Hindi na siya maliwanag, madilim na. So yun. Ang katinga, kinakamot ko. Ano ba yan? Ano kayong nangyari nito? Wala naman ako nilagay. Bakit ano nangyari? Ingay-ingay ni Daddy Abdullah eh. So, thank you everyone. Thank you sa mga laging nakasupport dyan mula noon hanggang ngayon.
So, thank you so much. Ang camera ko kasi hinawakan ko lang sa kamay ko kaya super laki ng mukha ko. Ang laki ng mukha ko. So, bye everyone. God bless. Ayan, ayan, ayan.